Tempting talaga mag-shift sa EV ngayon, lalo na pag nakikita mo yung presyo ng diesel at gasolina. Parang every week, may mini heart attack ka na sa gas station. Tapos makikita mo online, uy, electric na, wala nang gas, tipid sa maintenance. Eto yung future. So mapaisip ka, baka ito na nga ang sign, baka EV na nga ang next car ko. Pero teka lang, real talk muna tayo. Kasi kahit tumadami na ang EV sa Pilipinas ngayon, hindi ibig sabihin na automatic tipid na for everyone. Sa video na to, hindi kita i-pressure bumili ng EV. Ang goal natin, simple lang. Maintindihan mo kung para sa iyo ba talaga ang EV o hindi. Pag-uusapan natin, magkano ba talaga ang gastos, kailan ka makakatipid, at kailan ka makapamahal. Especially kung first-time car owner ka at hindi ka pa masyadong familiar. Usap tayo step by step at mag-focus tayo sa BEV o Battery Electric Vehicle. Number 1. First question, kailangan mo ba talaga ng EV? Bago ka pa tumingin ng presyo, bago ka pa ma-excite, tanong muna. Gaano ka kadalas mag-drive? Gaano kalayo yung biyahe mo araw-araw? At magkano ba talaga ang kaya mong gastusin buwan-buwan? Kasi eto ang reality. Hindi lahat ng driver bagay sa EV. Reality check, sa Pilipinas ngayon, karamihan ng EV nasa 1 million to 1.8 million pesos. At compared sa gasoline cars, usually 20 to 40% mas mahal upfront. So, hindi siya automatic budget option. Long-term play siya. Simple rule, kung city driving ka, work, errands, traffic, panalo ang EV. Long drive ka lagi, out of town, probinsya, kailangan mong mag-isip-isip muna. Bakit? Kasi hindi pa gano'n ka-convenient ang charging infrastructure kumpara sa gas stations, lalo na outside major cities. Mini takeaway, hindi porket kaya mong bumili, ibig sabihin dapat kang bumili. Minsan, ang tamang move, maghintay muna. Number 2, may kotse ka na, may loan ka pa. Ngayon, real life scenario. May kotse ka na, hindi pa fully paid dahil sa taas ng gas na isip mo. Paano kung ibenta ko to, tapos mag-EV na lang ako? Mukhang smart, pero dito nadadali yung karamihan. Example, may sedan ka. Monthly mo 15,000 pesos, remaining loan 450,000 pesos. Iniisip mo, may benta mo ng 500,000 pesos yung kotse. So parang may 50k ka pa. Reality check, yung 500k mo, estimate lang yan. Sa actual market, pwedeng tawaran. Pwedeng 450k na lang, pwedeng mas mababa pa, lalo na kung rush. So, anong mangyayari? Pwede kang ma-zero o maglabas ka pa ng additional na pera. EV down payment reality. Typical EV, 20 to 30% down payment. Kung 1 million pesos yan, 200k to 300k kailangan mo. Tanong, kaya mo ba yon after mo mabenta yung kotse mo? Truth bomb, hindi ka nalulugi sa presyo. Nalulugi ka sa cash flow. Kasi iniisip mo, makakatipid naman ako sa gas. Oo, pero may loan ka pa rin. May charging ka pa, may insurance ka pa. Kung hindi kasya sa monthly mo, hindi yan tipid. Stress yan. Mini takeaway. Kung may loan ka pa, huwag kang magmadali. Minsan, yung smartest move, tapusin mo muna yung hulog ng kotse mo. Number 3. Fully paid ka na. Should you upgrade? Ngayon, best case scenario. Fully paid na yung kotse mo. Wala kang utang, iniisip mo, upgrade na kaya ako sa EV. Dito nagiging interesting. Step 1, compute total cost. Hindi lang SRP ang tinitingnan sa EV. Realistically, idagdag mo, insurance, usually mas mahal ng 10 to 20%. Home charger, 20k to 60k. Installation, wiring and setup, possible electrical upgrade. Step 2, monthly reality. Kahit walang gas, may gastos pa rin. Charging, toll, maintenance, insurance. Example, si Carlo, nagbenta ng kotse 300,000 pesos. Bumili ng EV, 900,000 pesos. Set up down payment 300k galing sa pinagbentahan niya ng auto. Loan 600k. Monthly 13k to 16k. Charging 2k to 3k. Total 15,000 to 19,000 pesos per month. Reality check, kung dati 10k lang gastos mo sa kotse, ngayon magiging 19k na. Hindi yan tipid. Upgrade yan na may dagdag gastos.
Mindset shift. Hindi goal ng EV ang zero gastos. Ang goal niya, mas efficient, mas predictable at mas convenient. Kung tama ang setup mo. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon sa ating Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. Number 4. Real cost, EV versus gas. Ito na yung pinaka-importante. Magkano ba talaga ang maritipid mo? Gas car, 5 pesos to 10 pesos per kilometer. Depende sa traffic, driving style at engine. EV, 2 pesos to 3 pesos per kilometer. Home charging, 4 pesos to 6 pesos per kilometer. Public charging. Bakit? Typical EV efficiency around 46 km per kilowatt hour. Real world driving. Electricity sa Pilipinas, 10 pesos to 13 pesos per kilowatt hour sa bahay, mas mataas naman sa public chargers. Sample, kung 1,000 km ka per month, sa gas, 5,000 to 10,000 pesos. Sa EV, 2,000 to 3,000 pesos. Savings, 3K to 7K monthly. Bonus insight, kung may solar ka sa bahay, malaking tulong yan. Bababa ang marginal cost ng charging mo, lalo na sa long term. Number 5, maintenance and battery reality. Maintenance, gas car, 15K to 30K per year. EV, 5K to 15K per year. Pero hindi zero, meron pa rin. Gulong, minsan mas mabilis supudpod dahil mabigat ang EV. Brake fluid, coolant, cabin filter. Battery reality, eto yung hindi masyado napapag-usapan. Battery replacement, rough estimate, 300K to 800K depende sa model. Pero importante, hindi yan yearly. Lifespan around 8 to 12 years depende sa usage at conditions. Pero may warranty, usually 8 years. At habang tumatagal, bumababa ang presyo ng battery. Fair comparison. Sa gas car, pwedeng magka-engine overhaul at transmission failure. Pwede ring umabot sa 150K to 300K. So pareho may malaking gastos. Magkaiba lang ng timing. Number 6. Charging reality sa Pilipinas. Ito ang pinaka-underrated na factor. Home charging, ito yung the best. Kung may sariling parking ka, ito yung pinaka-ideal. Electricity, 10 to 13 pesos per kilowatt hour. Pinaka-convenient, pinakamura. Public charging, meron but hindi ganon ka-widespread. Mas common sa NCR, Cebu at Clark. Cost 20 pesos to 30 pesos per kilowatt hour. At minsan may pila at hindi available. Reality check, kung wala kang home charging, mag-a-adjust ka ng lifestyle. Maghahanap ka ng charger, maghihintay at pipila ka at magkaplano ka. Tanong, ready ka na ba doon? Number 7, common mistakes. Kung beginner ka sa EV, iwasan mo to. Number 1, sumasabay sa hype. Number 2, hindi kino-compute yung monthly. Number 3, akala agad instant tipid. Number 4, walang charging plan. Number 5, hindi alam ang EV types. Number 6, hindi tinitingnan ang depreciation. Dagdag pa, hindi na-account ang real-world range, usually 10 to 30% lower versus advertise. At hindi rin tinitingnan kung gaano ka-predictable ang resale value ng EV sa ngayon. Simple rule, kung hindi mo kayang i-explain kung paano ka makakatipid, hindi ka pa ready bumili. Number 8, final recommendation. So, dapat ka na bang mag-EV? Yes, kung city driver ka, may stable budget ka at may home charging ka. Magandang option ng EV. Pero hindi kung may loan ka pa, hindi ka sure sa budget at wala kang charging plan. Baka hindi pa sa ngayon. Also, huwag kang bibili ng EV dahil lang cool. Bumili ka dahil swak sa lifestyle mo, swak sa budget mo, at swak sa long-term plan mo. Kasi ang EV, hindi lang ang sakyan. Lifestyle adjustment yan. Ang EV hindi shortcut sa tipid, strategy siya.
At tulad ng kahit anong strategy, panalo ka kung tama ang timing at tama ang setup mo. So ikaw, ready ka na bang mag-EV? O kailangan mo pang mag-compute muna? Kung nakatulong to, like, subscribe at share mo sa tropa mo na nag-iisip bumili. Hanggang sa susunod, drive safe at think smart mga ka-Chanli. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Siya Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!